Sa pagpapatuloy ng istorya sa tunay na buhay ng isang dating mangkukulam na makapangyarihan sa ating mundo na isa rin pong mataas na ahente ni Satan Lucifer, marami po siyang ibinunyag, lalong-lalo na po yung kanilang pag-aakay o panluloko sa maraming mga mananampalataya. At ngayon mga sangkay, mas kakilakilabot na po ang mga revelasyon na kanyang binitawan. Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa part 7 ng ating vlog patungkol po sa buhay ni Emmanuel Amos, ang isa sa makapangyarihang mangkukulam na siyang mataas na ahente ni Satan Lucifer noon, ay naghayag ng marami pa pong revelasyon, mga nakakakilabot, nakagigimbal na ginagawa nila sa mga Kristiyano. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1 hanggang sa part 6, maaari nyo po itong mapanood sa ating playlist dito sa ating YouTube channel para lalo po ninyong maintindihan ang ating pinag-uusapan ngayon. Ito po ay totoong buhay ni Emmanuel Amos, kung saan siya po ay ginapos ni Satan Lucifer sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sa mga panahon na yon, mga sangkay, lulong siya sa kapangyarihang nagsasamantala sa maraming mga tao upang maligaw ang kanilang landas. Ito po ay tunay na nangyari, at dito nga po mga sangkay sa part 7, ikikwento natin ang isinalaysay ni Emmanuel Amos kung papaano nila inaakay at niloloko ang maraming mga Kristiyano nang hindi po natin nalalaman o napapansin. Ayon po sa kanya, habang ang ilang mga Kristiyano ay naghihintay ng mas mainam na panahon at maluwag na pagkakataon upang sundin ang utos na ito na manghayo o akayin ang maraming mga tao at ilapit sa ating Panginoong Diyos, ang diablo rin o mga ahente ni Satanas ay nagbigay rin ng utos sa kanyang mga kampon. Ang pagkakaiba, ang mga alagad ng diablo ay higit na seryoso sa pag-aakay ng mga kaluluwa sa pangahatak at panluloko. 24/7 sila ay nariyan, at ito po ay biblical mga sangkay na ang mga diablo ay gumagawa ng pamamaraan oras-oras upang tayo ay maligaw ng landas at mapasama sa impyerno. Isa sa mga lugar na ginagawa ng diablo ang kanyang pag-aakay ng kaluluwa ay sa mga paaralan. Dito niya isinasagawa ang panluloko gamit ang mga makamundong gawain. Ayon sa kanyang revelasyon, itong mga nakikita natin na mga bagong uso na ginagamit itong mga estudyante o kahit na sinong tao, ay akala po natin normal lamang ito. Subalit ito pala ay pinapadala mismo ni Satan Lucifer, nang sa ganon maraming mga estudyante o maraming mga kabataan ang maligaw ng landas at mahumaling sa mga makamundong bagay. Nagpapadala sila ng mga cosmetics, mga bagong damit, mga libro, mga gamit, salapi, maraming mga bagay na kung saan ito po ang magliligaw ng landas sa maraming mga kabataan sa eskwelahan. Kung kaya kahit ang mga Kristiyano sa loob ng mga eskwelahan, magugulat ka na lang na dati siyang aktibo sa mga gawain. Subalit nung siya ay tumungtong sa mataas na pong paaralan, dito na po nangyari na naligaw siya ng landas. Hindi pala ito normal na nangyayari, sapagkat kasama po ditong gumagawa ng pamamaraan ang diablo para lituhin ang maraming mga kabataan at dalhin sa impyerno. Ayon kay Emmanuel Amos, isang bagay ang dapat maging malinaw. Walang sino mang pinipilit si Satanas. Ang kanyang ginagawa ay tuksuhin at gawin kang lumapit sa kanya ng kusang loob. Kaya nga sinasabi ng Biblia sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 7, labanan ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Ngunit mayroon pong isang pagkakataon sa buhay ni Emmanuel Amos na bumago sa lahat. Ayon sa kanya, sa eksaktong taon ng kanyang pagsasalaysay, February 1985, ginanap daw nila ang kanilang karaniwang pulong sa dagat kasama ang kampon ng kadiliman. Pagkatapos noon, siya ay nagpasyang maglakbay patungong Port Harcourt sa Rivers State upang dalawin ang balo ng kanyang tiyuhin. Nakilala ni Amos ang isang lalaking nagngangalang Anthony. Siya ay mayroong pagawaan o talyer. Ipinatawag niya si Amos, at yamang sa kanilang kalipunan ay mayroon silang isang batas na hindi tanggihan ang mga tawag. Nagpasya si
Amos na tanggapin ang kanyang tawag. Nagpunta si Amos sa taong ito sa bandang hapon sa mismong linggong iyon. Ang taong ito ay nagsimulang magsalita samantala inilabas ng taong ito na nagpatawag kay Amos ang kanyang Biblia at nagpasimulang mangaral. Ang mga ngaral na ito na nagpatawag kay Amos ay hindi alam ang tunay na kalagayan o kung sino itong si Emmanuel Amos sa panahong yun. Wala siyang kamalay-malay na ito pala ay isa sa mga matataas na agent ni Satanas na sumisira sa maraming mga Kristiyano. Ayon kay Amos, mayroon doong 3 iba pang Kristiyano na nakaupo, 1 lalaki at 2 babae. Nagpatuloy ang mga ngaral na ito sa kanyang pangangaral nang may kahabaan at hindi tiyak ni Amos kung napakinggan niya ang lahat ng kanyang sinabi. Sinabihan niya si Amos na lumuhod para sa mga panalangin. Sumunod naman ito si Amos at siya ay tahimik na lumuhod. Pagdakay siya'y nagpasimula sa kanyang mga panalangin. Sa sandaling iyon, mga sangkay, ayon kay Amos, siya daw po ay biglang natumba sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Natumba si Amos nang may pagkatira pa. Nagpumilit si Amos na tumayo at tumindig. Winasak ni Amos ang mga bakal na upuan sa loob ng espasyo na kung saan naroon si Amos. Tumingin si Amos sa labas at nakita niya ang 3 miyembro ng kanilang lihim na kalipunan, 1 lalaki at 2 babae. Sila'y dumating sa anyo bilang mga tao at lumapit patungo sa pintuan. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sila makapasok. Sa pangyayaring ito, mga sangkay, nagambala ang buong puwersa ng kadiliman. Nung mangyari ito kay Emmanuel Amos sa gitna mismo ng pangangaral ng isang ministro ng Diyos. At ang lugar na iyon ay nabalutan ng hindi maintindihan na kapangyarihan at hindi matukoy ni Emmanuel Amos kung saan nanggagaling. Alam ni Emmanuel Amos ang alarma sa karagatan ay nagbababala sa kanila sa panganib at dahil sa may monitor ito sa mga agent ni Satanas, alam nila kung saan naroon ang problema at nagpadala ng walang kapangyarihang pangkat na sasaklolo. Ito ay kalimitang nangyayari di umano kung mayroong isang kasapi na nasasabak sa gulo. Habang ang 2 lalaking Kristiyano ay hinahatak si Emmanuel Amos pababa upang siya ay lumuhod, ang mga babae ay patuloy na nananalangin at ginagapos ang mga demonyo. Tinanong nila si Emmanuel Amos kung siya ay sumasampalataya kay Jesucristo. Si Amos ay walang sinabing kahit na anong salita. Sinabihan nila si Amos na tumawag sa pangalan ni Jesus. Subalit si Amos ay tumanggi. Bilang isang witch ay hindi niya kayang banggitin iyon sapagkat siya ay nasa kampon ng kadiliman. Tinanong nila ang pangalan ni Amos at ito naman ay sinabi ni Amos. Nakipaglaban ang mga mananampalataya ng ilang oras at pagkatapos noon ay pinakawalan na si Emmanuel Amos. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan ni Emmanuel Amos, walang espiritu ang napaalis sa kanya. Walang kapangyarihang nabawas sa kanya. Kaya si Amos ay lumabas na tulad din o gaya rin ng dati, isang makapangyarihang mangkukulam na ahente ni Satanas. Sa sumunod na araw, siya ay muling inimbita upang dumalo sa kanilang panggabing pananalangin. Isang simbahan na naman po ito ng mga Kristiyano sa lugar na iyon. Tinanggap ni Emmanuel Amos ang imbitasyon. Ito ay dahil sa pagdalo sa mga gawain ng mga mananampalataya ay nagdudulot sa kanya ng pagkaantok at ang kaguluhan ay bahagi ng kanilang takda o mga dapat gawin. Ang programa ay nagsimula sa mga awitan. Sila ay umawit hanggang ang isa sa mga miyembro ay nagtaas ng isang sikat na koro ng isang kilalang Christian band na tumutukoy sa kawalang kapangyarihan ng ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ni Jesus. Pagkatapos nagpasimula si Emmanuel Amos na tumawa. Tumawa si Amos dahil nakita ni Amos ang kanilang mga buhay na halos 75% ng mga taong umaawit sa koro na iyon ay namumuhay sa kasalanan. Nakikita pala ni Satanas ang mga tunay na mananampalataya at mga peking naglilingkod sa Diyos sa loob mismo ng iglesia. Ayon kay Emmanuel Amos, alam niya kung sino ang mga taong tunay na naglilingkod sa Diyos.
Kung kaya't nagpayo dito si Emmanuel Amos na nais daw niyang bigyang diin at maintindihan ito ng maraming mga Kristiyano na dapat ipahayag daw muna sa Diyos ang kanilang mga kasalanan sa panambahan pagkatapos ay tumungo sa isang tunay na mga pagpupuri sa Diyos. Ang mga bagay na ito raw ay magdudulot sa alagad ni Satanas na naroon ng napakahirap na kalagayan at sa katunayan tatakas para iligtas ang kanyang buhay. Sa partikular na gawaing ito, sila ay napakakomportable at nagawa pang magtungo sa kanilang operasyon. Marami ang nagpasimulang matulog sa mismong panambahan. Ang mga kanta ay inawit ang may kahinaan. Sinabi ng isang ministro na nagngangalang Anthony sa kanila ang tungkol kay Amos sa bandang 2:00 ng umaga at tinawag nila si Emmanuel Amos upang ipanalangin. Habang si Emmanuel Amos ay papalapit sa harapan, nagpasimula silang nagsumamo sa dugo ni Jesus. At dahil sa sobrang tindi ng nararamdaman ni Emmanuel Amos, pinatigil niya kaagad ito at sinabi ni Amos, "Hindi ang pagsusumamo sa dugo ni Jesus ang solusyon. Ako'y isang malalim na kasapi ng lihim na kalipunan. Kung kayo ay magkakasundo na kaya ninyo akong palayain, doon ako ay luluhod." Ito yung challenge ni Emmanuel Amos sa mga nasa loob ng church na ito. Inamin niya ang kanyang tunay na pagkatao at hinamon niya na kung siya ay mapapalaya sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas sa pagiging isang ahente ni Satan Lucifer, doon lamang raw siya luluhod. Ang mga salitang ito na nasambit ni Amos ay hindi niya pinag-isipan sa pag-aakala niya na siya ay mas makapangyarihan at hindi ito magagawa ng mga lingkod ng Diyos. Ang dugo ni Jesus ay nakapangingilabot sa mga demonyo at nag-iingat sa mga mananampalataya, subalit hindi nakakagapos ng mga demonyo. Ang paggagapos ng mga demonyo ay nangyayari lamang kung ang Kristiyano ay ginagamit ang kanyang kapamahalaan at ibibigay ang kanyang utos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa ganyang pamamaraan daw, napapalayas si Satanas. Nagkasundo sila at siya ay lumuhod. Sa puntong ito, isang kapatid na babae na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang sumigaw at nagsabi, "Kung hindi ka karapat dapat huwag kang lalapit." Sigurado si Amos na marami ang hindi nakaunawa kung ano ang ibig niyang sabihin. Lubhang napakadelikado para sa isang Kristiyano na namumuhay sa kasalanan na magpalayas ng mga demonyo. Kung kaya't nagpaalala ang babaeng ito, kung hindi karapat dapat ay huwag lalapit sapagkat pwedeng lumipat sa kanya ang demonic forces o magkaroon ng devil possess. Marami ang umatras at iilan ang lumapit upang siya ay ipanalangin sa kanilang panimula sa pamamagitan ng sa pangalan ni Jesus. Nakarinig si Emmanuel Amos ng isang malaking kalabog sa loob niya at siya ay nabuwal sa sahig. Pagdakay ang mga nagliliparang demonyo mula sa kanya ay nagpulasan. Nagpasimula si Amos na tumakbo sa pamamagitan ng kanyang dibdib. Sino man ang sinasapian ng ganitong lumilipad na demonyo ay laging napakasama at mapanganib. Hindi nakikita ng mga kapatiran kung ano ang nangyayari sa espiritual. Siya ay tumatakbo dahil sa isang mas malakas na kapangyarihan sa silid. Dalawang nagtutunggaling kapangyarihan nagsimulang gumalaw at nagbago ang kapaligiran. Bigla na lamang si Amos na tumayo at naging mabagsik. Isang demonyo ang lumabas mula kay Amos at sinapian ang isang bata sa kanilang kalagitnaan at nagpasimula siyang manlaban sa kanila. Nagtatangkang iligtas si Amos. Hindi nagsayang ng oras ang mga kapatiran sa kanya, kundi dinala siya at ang iba pa na natatakot sa isang silid sa simbahan at kinandado sila sa loob. Nakakapangilabot na pangyayari habang pinapalayas ang sandamakmak na demonyo sa loob ni Emmanuel Amos. Ang pangyayaring ito, mga sangkay, ay mas malala pa sa mga napapanood natin sa mga horror movies. Ayon kay Amos, ito'y nagpatuloy hanggang 7:00 ng umaga. Si Amos ay hapong-hapo at naging tahimik, kaya ang mga kapatiran ay muling pumalibot sa kanya at nagpasimulang sumigaw, "Pangalanan mo sila! Sino-sino sila?" Nanatiling tahimik si Emmanuel Amos matapos magantay ng mahabang oras at nawala si Amos sa imik. Sila ay napaniwala ni Amos na siya ay malaya na. Nanalangin sila at tinapos na ang kanilang ginagawa kay Amos. Kaya't nabanggit ni Amos na siya ay nakalaya na sapagkat nahihirapan na raw siya. Bagamat siya ay makapangyarihan, ang ginagawa sa kanya ay nagdudulot
nagdulot na ng matinding sakit sa kanyang kalooban. Siya raw ay hapong-hapo at nahihirapan ng lumakad palabas ng simbahan. Subalit may isang pangyayari na naganap. Nang siya ay makalabas ng simbahan at makatawid sa kalsada, bigla na lamang siyang naging napakalakas. Marahil ilan sa mga demonyong nagsialis sa kanya nung siya ay ipinapanalangin sa loob ng simbahan ay muling nagbalik. Siya ay naging mabalasik, naging mas malakas, at siya ay nagpasyang maghihiganti sa simbahan o sa mga kapatiran na gumawa sa kanya ng ganong klaseng pagpapahirap. Ano ang susunod na mga mangyayari sa kanyang planong paghihiganti?